Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras AM. sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Karon nga adlaw sang Martes, July 21, 2026. Sa kadasig lang sa aton sini nga tiyempo ari na kita sa Dughan ko sa imo nalipay. second to the last week sa bulan sang Hulyo sa diin aton nga ginasaulog ang National Disaster Resilience Month. Sa nagligad nga semana mayay kanami gid sang mga sang mga exhibit na ginpatigayon sang aton sini Office of the Civil Defense Region 6 kag sang CDRRMO ang uplan na Kabalaka Expo bala. Damo sang mga ginpatigayon nga mga events, not only sa aton sini nga mga rescue groups nga may ginhiwat nga Rescue Olympics, may mga lectures pati ang aton kabataan, mga estudyante na expose sa pila ka mga aktibidad sa pag-enhance ang aton sini nga emergency preparedness. Hay, inday, siling man Sa aton talalupang doon nga mga balita, star sa balay. good news gid bangod ang pagpatuman sang uplift sa Western Visayas, nagsugod na sa diin ang aton sini nga mga pumuluyo bala. Ang aton sini pila ka mga 4-piece beneficiaries sa mga kauturan naton nga lubos nga naapektuhan sang oil price hike sa nagliligad ng mga binulan. Ginumpisa na sa DSWD ang distribusyon o kon payout sa mga beneficiaryo. Speaking of oil price hike ti subong adlaw, kada Martes Basta wala. may update ginaiya sa saka presyo sa aton sini produktong petrolyo subong nga agad o kadako-dako gid sang nga ginsaka subong sa litro sa aton sini nga diesel Sa dughan 10 ka pesos, sa aton naman yung gasolina do yara sa 5 ka pesos. Muna nga kahapon gutok ang aton sini nga mga gasoline station kay madamo naghingagaw nagpa full tank. Kasunod man sining pagpatuman sang saka sa presyo sang produktong petrolyo effective subong nga aga. ang imo nga Ay, nagbalik naman ng ang tensyon dito sa may bahin sang Strait of Hormuz dito. May pila gani ka mga galing na gumba. dito mga barko ang ginbumbahan naman sa mga nagliligad nga inadlaw. Mayara sing tension, mayara sing konflikto dira nga area, kita iya panalo man sang kuan sang direct nga epekto sini sa aton siniya presyo sa produktong petrolyo. Ano himuon ta kay ti kuan kita dependent kita sa supply sang Middle East no sa aton siniya nga oil products kay wala man kita isang kaugalingon nga source ti
siguro just like sa kung anong ginhimo ta sa mga nagliligad nga bulan nga naglabot sa tag-sobra isa ka gatos ang litro sang gasolina kag diesel ti ang iban grabe nga pagkinot Nalipa, nagbisikleta ang hindi iban nag-commute hay, hay. kay ti kagasto gid man mo sang nagliligad nga mga binulan ti subong pwede kita makinot kita Gamod lang. kung sa una pag gusto ka pahabog kun diin ka makadto wala tuo ang imo sini nga paglibot-libot subong siguro minimize mo ang imo sini nga aktibidad especially kung nagausar ikaw sang salakyan o kung nagagamit sang gatong. Sa iwan pa naton nga mga talalupang doon nga balita, ang mga cooling stations balang naging pahamtang sa nagligad ang mga hydration areas naton ang cooling hubs ang Iloilo City Government gin pangkakas na diri sa may downtown area ibaluon naton karon kung ano ang plano sang aton sining General Services Office mangin kaupod naton dugay-dugay si Engineer Neil Ravena hibaluon naton no kung diin ini pang saylohon ang ining mga cooling hubs naton diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Inday, sa imo pagkiay-kiay, si Tuto Gatulo ang laway. Yari na sa aton siniyang linya si General Services Office Head Engineer Neil Ravena. Mangusisa kita kung ano ang natabo sa aton sining mga cooling hubs kag sa diin ini plano nga ipahamtang. Upo naton sa linya subong si Engineer Neil Ravena. Engineer, good morning. Welcome sa aton sining programa Iloilo Morning. Upod mo si Janelle Baclay. Yes, Sir Janelle, no? Good morning sa imo tagpalamati sa buong aga. Nakita naton sir sa inyo siniyang page no ang ining pagdismantle sang pila naton ka mga cooling hubs nga ginpahamtang kundi ta magsala sa nagligad ining mainit ang aton sining nga panyempo. Sa subong sir anong aton sini plano sa sining mga gindismantle nga cooling hubs kag anong purpose ini no sang inyo sining pagdismantle Engineer Ravena? Yes. Naluan nato no nga temporary gaman ning ano no ang aton nga calling hub nga ginbutang no sa Diversion Road kag sa Pasuli Tagay. This is in response sa aton high heat index. Kay ang amo ning infrastructure wala kita ni gasto no ano naton sini is ang mga refurbish naton nga mga nga mga gamit sa city government and will be converted to so sa lain nga purpose na subong. And it was discussed kag recommend naton sa mayor kay tungod niyang Sunset Boulevard wala ta sang infra no nga maka akomodar no sa aton mga workers dira sa Sunset Boulevard since wala kita sang infrastructure nga pasilungan during rainy season at the same time kung tamang kainit wala sila sa pasilungan. Same thing with the sa area sang Police PP1 nga ma-transfer man sila sa YMCA. So those two locations gin-recommend naton para sa mayor for the next purpose ang atong cooling hub. By the way sir, pila gani ini kabilog ang aton sini nga mga cooling hubs engineer? Yes, we have 3. Ang isa ra sa Landoni but existing structure na no sa atong pump house which we converted into cooling station no. At the same time amo na ang ng staff house ang una sa mga construction naton sa mga aton projects. So amo nang sa may diversion and dito sa may Plaza Tagay. Ang diversion naton kay Sir Janelle ning solar powered na siya. So very very suitable gid siya sa Sunset since sa Sunset Boulevard naton wala sang distribution lines no that will power sang amo sina nga may infrastructure. So gusto man naton matabo sa Sunset Boulevard is that purely solar powered ang area. Same thing with sa iyang street lights nga solar powered man tanan.
Mm. So dito na sa aton ibutang as a station no sa aton nga POSMO, public and safety, kag ang aton nga mga beautification nga personnel nga ara man sa area. Oh, so bot silingon sir ang sa Plaza Tagay kag ang diversion road naton na amo ning mga cooling hubs naton ang pagasaylohon. Yes, now i-transfer for another purpose na. Mm. Kita naton sir no ang Sunset Boulevard isa ni karon sa mga ginatutukan ninyo kag balaan naton nga daw isa ini sa mga ginadagsa sa aton sini nga mga nagalagaw, mga naga-jogging subong. So gina-expect naton nga madugangan pa ang mga kasubong sini nga mga areas kati from cooling hubs to stations ang POSMO pwede man ini ma-utilize as a substation sa aton sini nga kapulisan lalauman naton nga along Sunset Boulevard engineer madugangan ini kiti do kita naton do ka bear gituod no bisan pasilungan lang sa aton nga mga green guards kag mga kapulisan kag mga iban pa nga mga units nga nagatutok dira medyo daw ginakulang pa engineer. Yes, no kay ang ancillary infrastructure bisan Sunset wala maano no wala maupod no sa national government or sa DPWH nga ano no nga planning kag ang ilang construction kay horizontal lang gid siya no. So with the support ni Mayor Raisa kag sang city government, then we will have ancillary infrastructure pareho sini no nga bisan may pasilungan lang aton tao. At the same time Sir Janil no nagapropose man kita sa public toilet sa area since wala man kita public toilet no. So that will be the next na structure nga aton iga pamutang dira kag ang esplanade ta gani nagpatindog man kita sa mga end of trip no nga mga facilities wherein nga pwede sila ka ilis kag shower no ang mga bikers naton kag mga joggers right after sang ilang nga physical activity no. So those are considerations na sa aton mayor at the same time sa city surgeon. Kitaan man naton sir diri sa may area sa aton sini nga bike lane along diversion road no may mga nakitaan kita dira nga daw mga sheds mga made of steel nga mga daw waiting shed or ang manami kay daw ang aton nga mga tanom dira wala man yagin pang cut sa pagbutang sa sini nga mga infrastructure. Anong update sini engineer no sa sining daw mga gina-welding dira subong nga mga daw infrastructure naton dira sa mikilid sang diversion road engineer? Yes, amo is part mo siya no sa aton nga bike circuit nga dapat makabike kita even sa tunga-tunga sang adlaw like tungang ugto no nga perti kainit. So may mga ano kita, may mga shades kita kag mga panels nga ginpamutang para ni sa no part na sa sang aton nga improvement considering ati ang Hyatt index ang city as a coastal city and at the same time this is in support no sa aton nga bike lanes no nga gina-advocate naton nga maging bike friendly city kita. Ang daw nakitaan din naton subong nga daw dasig ang pag-ubra diri sa may area sang sagwaan dira going Bakhaw Mandurriao no. Bakhaw Top North amo na da pila ka bilog ning mga structures nga ni engineer hashtag dinhi sa may stoplight going General Luna. Yes no. Actually paananta pa na pakamangan pa na sang vines no. Kay ina ano pa lang siya gray infrastructure so may mga green pa na no. So may prepare na kita nga mga vines with beautification programs ang Iloilo City. This is in partnership kag in support no sa sining mga green infrastructure nga ginatag sa aton no. So hopefully matapos na ni tanan Sir Janil no. These are all projects and we are very proud sa Iloilo City nga we have this kind of projects nga naga-support sa aton nga mga healthy lifestyle nga mga kag-active mobility diri sa city. Kita naton engineer ang strong partnership man naton sa private sector. Ang may ano gid no ang masin naton kung may mga private sector man nga willing abi mag-donate sang sining daw pareho sining daw mga gin-install naton nga cooling hubs kaga we need more dito sa may area sang Sunset Boulevard. Pwede gid sila maka partnership sa aton sini nga city government. May mga kasubong kita sini nga mga options kag pag inistoryahanay engineer.
Yes, no? Actually, may haragid. Kag very active ang mga private sector. Ilabi na gid may mga project man kita gani isang ano no pocket gardens and pocket forest Hmm. damo nagka-coordinate sa ato no nga willing nga mag partner naton kaga siguro because of the good governance kaga nakita nila nga these are very good projects sa city and gusto gid nila mag-partner sa city Sir Janelle. Mm. Finally, engineer, mayara sing proposal sa nagligad ngunit magsala gina reconsider ang mga gina-organize nga mga fun run activities from Diversion Road Mandurriao kay tiamo ning center gid sang mga fun run activities naton gina-push, ginaduso siya nga kung pwede dito na lang sa Iloilo Sunset Boulevard. Ano ang inyo siniiyang palanan-awon sa sini nga proposal knowing ati kamo man ang in charge sa beautification kaga naka-intindi sang mga ruta nato no ngati best suit gid para sa mga fun run activities naton na Engineer Ravena. Sa una pa no nagasugod ng fun run I think sang wala pa yung Sunset Boulevard ang Diversion Road was the ano no was the venue gid no sang mga fun runs naton. And considering that sang una though wala man sang dako gid nga mga incidents no I think the public safety and the police and the organizer should look into this nga siguro very tight lang no nga safety measures ang igapatigayon di isang una Diversion Road man di ba matungtuman nyo ang Diversion Road was the only venue no sa aton nga mga fun runs so do wala magid sang dako nga incident and I think we should always look into the safety no sa mga runners not only sa runners but also the ano siguro dugangan lang sang madamo nga mga signages kag mga equipment maybe mga dalagko nga equipment nga may mga dalagko man nga suga bala nga masanag kag magahatag sang insakto nga safety and precautionary measures para sa aton nga mga runners kag sa mga organizers which maka-develop man no sang insakto nga safety measures sa aton nga mga daladon surgeon. Oh, at least duwa na aton option na from Diversion Road Mandurriao, pwede man ka Sunset Boulevard, may pilian aton nga mga organizers. Isang una sa nasiling mo, Diversion Road lang kita mo. Subong damo na kita sang mga activities na ginpatigayon sa may bahin man sang Sunset Boulevard. Thank you gid engineer. Lastly ang imong mensahe sa aton sini nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Yes no Sir Janelle nagapasalamat kita kag sa atong tagpalamati sa imong programa subong aga no. Mayong aga sa tanan kag mayong aga sa imo Sir Janelle. Madamo nga salamat kay Engineer Ravena sa aton siniyang General Services Office sa madamo nga mga programa nila no ang pag-maintain sa aton sini nga mga tanom ang senro naton ang beautification department tiamo ning ang pinakaulihi nga ginahimo ang mga anay cooling hubs naton nga ginpahamtang para sa aton sini mga kauturan sang una sang tiyempo pa nga grabe ang heat index ti gina silo na dito sa may area sang Sunset Boulevard kay himuon ining pasilungan substation sang aton siniya pila ka mga kapulisan sang aton sini Public Order Safety Management Office iti nagadamo ang mga aktibidad dito sa may area sang Sunset Boulevard kag subong nga maulano naman ang tiyempo dito daw hindi naman gid gawa damo ang nagasulod dira sa mga cooling hubs naton sa iloanay nila dito ang ining mga stations kag ginalauman nga madugangan para nga mas kay tibudlay pa dito sa may Sunset Boulevard wala to gawa mapasilungan ang pila naton ka mga kauturan especially mga nagabantay dito kay kinahanglan nga mabantayan nato kay may mga report nga ang mga tanom dito nga ginapang butang sa aton GSO kag sang beautification program kung isa ginapang tapas sang mga wala obraon la panghalit sa mga tanom ilang nga ginaobra plus pa nga ang ulaay basura da sa kilid sang ilong sang suba tigi ginapatalikod lang ang gabantay kag ang basura da may mga patay nga sapat da kisa nga ginapang haboy ang ginaugtasan kisa ni Engineer Neil Ravena muna nga ang concentration dito ang aton nga Iloilo City Government ang gusto nga direksyon nga ila sini nga ginatan-aw nga madugangan dito ang augmentation
Para nga ang aton nga mga pumuluyo nga ang ubran nila panghalit kulang sa disiplina, haboy basura, may basurahan na gid, ibutang pa sa suba. Kabuhita, May mga salawayon gid at least mabantayan dito, may stationan sila, may pahuwayan ang pila naton ka mga personnel nga nagabantay no o kung dito na assign sa Elias ang Iloilo Sunset Boulevard. Muna nga may mga option subong, may mga ginapush subong kung dito magsala si Councilor Dilaliana. Nagligan, nagpropose ni nga niya kung pwede, hindi na lang tani mag-fun run bisa may diversion road kay may mga aksidente kakatabo. Dito na lang tanan sa Sunset Boulevard. Actually, bisan diin malang kung aksidente yan, matabo gina. No? Hindi man na siling sa lugar. Depende na sa organizer, depende sa nagabantay. Depende man sa disiplina sang motorista. Unang punto ni Engineer Ravena, hindi man naton matagid nga ti daw ang isa ka insidente o kung isa ka aksidente nga natabo sa diversion road will speak sang mga aksidente nga nagakatabo dira. Kundi depende man na isa sa mga paggiya sa aton sini nga mga personnel in charge sa mga organizer para nga mapasiguro ang safety sa aton nga mga runners. Kaya at least may option 1, may option 2. Kung isa sa city proper area, may ara man na, no? Diversion Road, Sunset Boulevard, kay malabag na da mo. Malaba na da ang karsada, gamay ang nagaagi, hindi mapunggan ang hari-hari. nagatapik pa na da sa kilid sang Iloilo River, matinlo, malimpyo. Namin na da kung matutukan pagid sang aton city government kag ma-enhance dira ang area para nga ma-decongest man ang aton sini nga mga areas, hindi lang dili tanan ma-concentrate sa city proper kundi didto masaylo didto ang healthy lifestyle activities, mga zumba kag madamo pa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:59 sa aga. Wala na kita sing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kita sa iban pang programa sang Radyo Pilipinas sa Iloilo kag sa aton sini nga mga dugang pangabalita, bantayan lang sa aton sining Facebook page. Ako nagid lamang inyo alagad, Janelle Baclaim. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.